Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko po yung anyayahan na simulan natin ang pagninilay na ito sa pamamagitan ng isang maikling panalangin. Mukhang di aabot yung panalangin, so I'll just pray it with you. Come, Holy Spirit, fill our hearts and kindle in us the fire of your love. Nagsimula tayo sa pamamagitan ng panalangin na ito sapagkat ngayon, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Banal na Espiritu. At dahil kailangan din natin ng apoy, ng alab, ng liyab. We celebrate today the solemnity of Pentecost. With Pentecost, Jesus sends His Spirit to fill us with God's power. At Pentecost, the Holy Spirit exploded on the scene. His presence was like tongues of fire. Fire, apoy, ay isang napakalagang simbolo sa banal na kasulatan. Ito ay sumisimbolo sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo. Yung dinasal ba natin kanina, do we mean it in saying that? Sa totoo lang, nais ba nating puspusin tayo ng banal na Espiritu nang sa ganon tayo ay mag-apoy? Tayo ay mag-alab, tayo ay magliyab. Do we really want the Holy Spirit to kindle in us the fire of His love? Let me put it this way. When we are lit up with the fire of the Holy Spirit, we can love as God loves. We can love as Jesus loves. We will be able to love not just in an ordinary way, but the way God loves. Magagawa nating magmahal tulad ng pagmamahal ng Diyos. Walang kondisyon, walang pagbibilang, walang panunumbat. We can love with the very love of God. Magagawa nating mahalin hindi lamang yung madali at masarap mahalin, kundi kahit yung mahirap at masakit mahalin, kahit yung ayaw sa atin, o kahit yung kaaway natin. When we are lit up with the fire of the Holy Spirit, we can forgive as God forgives. We can forgive as Jesus forgives. Sa krus, nagawang patawarin ni Kristo ang mga nagpapako sa Kanya. We can forgive with the very forgiveness of God. Magagawa nating patawarin mula sa puso, maging ang labis-labis na nakasakit sa atin, maging ang paulit-ulit na nagkakasala sa atin, maging ang di pa humihingi ng kapatawaran sa atin. When we are lit up with the fire of the Holy Spirit, we can proclaim the good news as Jesus does. Si Jesus mismo, hindi lamang ang kanyang mga aral at gawa, kundi ang kanyang buong pagkatao ay naging mabuting balita, lalo na sa mahirap at mahihina. We can be good news with the very gospel of Christ. Maari rin tayong maging mabuting balita sa mga dukha, pagkain sa nagugutom, tirahan sa walang matuluyan, trabaho sa walang hanap buhay, kalinga sa napababayaan, kagalingan sa may karamdaman, liwanag sa nasa kadiliman, pag-asa sa nasisiraan ng loob at wala nang makapitan pa, pagkupkop sa tinatakwil at pagtanggap sa pinagtatabuyan, pangangalaga at pagtatanggol sa inang kalikasan. Magagawa nating maging ganyang uri
ng mabuting balita. Sadyang ang kinakailangan nating pag-alabin. We need to be set on fire. Bago pa man din mag-pandemic, marami sa atin ang nanlalamya na ang pananampalataya. Dumating pa itong pandemic, baka lalong tulog na ang pananampalataya. Kaya kinakailangan talaga nating mag-apoy, mag-alab, magliyab. Only the fire of the Holy Spirit can give warmth to the cold of heart. Ito ang kailangan ng mga mag-asawa at magsing-irog na nanlalamig na sa isa't isa. Wala ng alab ang pagmamahalan. Only that fire can consume selfishness and self-centeredness. Ito ang kailangan ng mga tao na ang mundo nila ay umiikot lamang sa sarili at sa makasariling ambisyon o vested interest nila. Walang ibang pinahalagahan, walang ibang pinangangalagaan, kundi ang sariling kapakinabangan. Only that fire can melt resentment, bitterness, unforgiveness. Ito ang kailangan ng pamilyang di nagkakaunawaan, di nagkikibuan dahil pare-parehong mataas ang pride. Nobody is willing to initiate meaningful dialogue and work towards reconciliation. Only that fire can ignite enthusiasm and fervor. This is the fire that some parishioners need. Ito yung alab na kinakailangan ng mga parokyanong hindi pa talagang nakapagtatalaga ng sarili sa buhay at misyon ni Kristo, sa buhay at misyon ng simbahan. Only that fire can spark renewal and transformation. Ito ang kailangan ng lipunan natin na matagal nang naghahanap ng makabuluhan at makatotohanang pagbabago. Only that fire can inspire and animate communities. Ito ang kinakailangan ng ating parokya. Kinakailangan ng mira. Only the fire of the Holy Spirit can inflame a revolution of love. Yan ang kailangan ng ating lipunan, ng ating kultura na kung saan umiiral ang culture of violence. My dear friends, Pentecost is not just an event we commemorate. Hindi lamang isang pangyayari na ating ginugunita. Ito isang bagay na dapat ding mangyari, dapat na patuloy na mangyari sa bawat isa sa atin. Ang banal na Espiritu ay dapat patuloy na manaog at manahan sa bawat isa sa atin. We must allow the Holy Spirit to come in and invade our lives. We must allow Him to shift our attention from earthly things to heavenly things. We must allow Him to make our timid and weak souls strong and generous. Let us end with a prayer. Together we pray. Lord Jesus, you want to set me on fire, to light a fire in my soul, so that with me and through me, you can set the world on fire. Give me then the fire of your Spirit, the fire that can give warmth to the cold of heart, the fire that can consume selfishness and greed, the fire that can melt resentment and unforgiveness, the fire that can enkindle fervor and enthusiasm, the fire that can spark a revolution of love,
Lord Jesus, set me on fire and send me with a mission of spreading and passing on God's love. Amen. Amen.